What's up mga katunay? Siyempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento, no, sa mga nangyayari ngayon dito sa bansa natin. At siyempre meron tayong topic. Kung bago-bago yan, no, siyempre, kung mapapansin nyo na nandito tayo ngayon at wala tayong mic, wala tayong kaya wala tayo sa PC at nandito lang tayo sa cellphone natin. Siyempre kahit papaano gusto natin na makapagbigay pa rin ng reaksyon sa mga nangyayari ngayon. Siyempre, hindi makaporma dahil lubog kami ngayon. Yan. Yung baba kasi namin talagang inabot ng baha. Oo, buti na lang kamo, is nagpapasalamat kami at meron kaming itaas. 'Di ba? Kaya hindi ako kaya wala kayong nakikitang mga mics ngayon, na mga effects, mga ganon. Kaya pagtiyagaan nyo na muna ako mga katunay. Yung importante, makapaghatid tayo, no? Makomentuhan natin kung ano ang nangyayari ngayon. Mareaksyon na natin. At syempre, pag-uusapan natin ngayon mga katunay. Ayan, yung sa impeachment ni VP Sara. Napagdesisyon na ng korte. No? Inilabas na ng korte ang desisyon. Pero merong mga hindi makatanggap. No, hindi nila matanggap kung ano yung naging desisyon ng korte. Pero bago yan, gusto ko muna, panoorin muna natin to, yung naging desisyon ng korte about dyan sa impeachment ni VP Sara. Medyo maulan mga katunay. Eto yun. Decision today, July 25, 2025. The Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Malinaw na nag-violate kayo kasi may apat yan eh. Bakit pinarating nyo pa dun sa pang-apat? Diba dapat nung una pa lang, kung kayo may mga reklamo kayo sa buhay nyo, kung gusto nyo yung impeachment, dapat nung una pa lang. Ang problema, hindi kayo dumaan sa una. Tumalon agad kayo sa pang-apat. Diba? Tapos ngayon, umiiyak kayo. Galit na galit kayo kasi yung impeachment kay VP Sara is napagdesisyon na ng korte. Hindi nyo ngayon matanggap. Talaga namang ganyan. 'Di ba? Alam naman natin, naiintindihan natin na natatakot kayo maupo ang isang Sara Duterte, no? Alam nyo kasi na maaari siyang manalong presidente kung sakaling tatakbo siya sa 2028 at kayo lang din ang maaapektuhan. At syempre hindi rin matanggap ng iba, no? Mga mga nagko-komento sila ngayon, no, about just sa naging desisyon ng Korte Suprema, no? Na maano na yung impeachment ni VP Sara, wala na, parang lumipad na parang bula. Ay, parang pumutok na parang bula. Parang ganon. Eto yung mga reklamo naman ng mga hindi matanggap yung desisyon, no, ng korte. Eto, basahin ko sa inyo mga katunay. Natin kay Senator Bam Aquino. Ayan, yung mga senador na to. Ay, okay na sana sa akin si Bam Aquino kung tutuusin. Pero hindi natin alam kung ano agenda niya, kung bakit gustong-gusto niya matuloy yung impeachment. Ay, ito yung sinabi niya. Naniniwala ako na dapat matuloy ang impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Ayan. Ito medyo parang itong impeachment kasi ni VP Sara, parang gusto nilang gamitin to. Syempre, mga bagong upo lang sa Senado to. 'Di ba? Pwede kang magpasikat, pwede kang 'di ba? Pwede mong gamitin 'yan para maging maugong ka. Siguro gusto rin niya na mapag-usapan talaga yung impeachment na yan, kung bakit isinampa yan kay VP Sara at kung paano ba yung paglalaban ni VP Sara yung sarili niya. Siguro may mga ganon. Kaya medyo gusto ni Bam na matuloy yung impeachment. No? Kahit naman tayo, gustong-gusto natin matuloy yung impeachment. No, para malaman na natin yung sinasabi ni VP Sarang bloodbath. Pero nasa sa rin natin na wag din matuloy, no? Nagpapasalamat din tayo na hindi matuloy. Kasi kaya lang naman namin gusto matuloy para malaman namin yung bloodbath na yan 'Di ba? Kung ano talaga yung laman nun, gusto naming malaman talaga. 'Di ba? Doon talaga magkakaalaman. At ito pa yung isa. Ito pa yung isang
senador na ayaw din matigil yung impeachment, si Kiko Pangilinan. Ayan, si Senator Kiko. Ayan, si Wow Dagat. Ito yung sabi niya. Kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang HOR at ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability co-equal ang Senado at HOR sa SC. Hindi ito tama. O, diba? Kung napapansin nyo, kalimitan na gustong magpa-impeach kay VP Sara, gustong matuloy yung impeachment is yung mga dilawan. Dati ang dilawan kaaway ng mga Marcos. Marcos ang pinoprotesta nila. Pero ngayon, mga Duterte. 'Di ba? Kasi syempre, napagbigyan sila ngayong administrasyon. 'Di ba? Pinalaya si De Lima. Ang daming pabor na binigay sa dilawan ngayon. 'Di ba? Maraming pabor. Kaya medyo kampi-kampi sila ngayon. At ang nakikita nilang kalaban talaga ngayon ay si VP Sara. Syempre, alam naman natin, ang dilawan gusto uling makabalik sa posisyon. Gusto uling magbalik sa dati. Kaso nga lang, paano sila makakabalik kung ang isang Sara Duterte ay nananatili pa rin dyan? Yun yung magsisilbing tinik sa kanila. At ito pa yung isang laging nagre-reklamo talaga sa kanila. 'Di ba? Sa mga Duterte. Ito, si Risa Hontiveros. Nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirement ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. Malinaw pa rin ang saligang batas, public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Ito naman, alam naman natin tong si Senator Risa na talagang isa sa mga numero 1 na kritiko ng mga Duterte. Muntakin mo, di ba? Takin mo, kaya ka nanalo, tinulungan ka ng mga Duterte, tapos nung nanalo ka, di ba, biglang kinalaban mo yung mga Duterte, biglang pinoprotesta mo yung mga Duterte. Nakakapagtaka, ano kaya yung tunay na dahilan? Yun ang gusto namin malaman. Pero talagang alam naman natin na itong si Honti, talagang mortal ng mga Duterte. Kahit anong mangyari, hindi niya talaga titigilan ng mga Duterte hook or by crook. No? Marami pa, kahit yung siniwi, yung si ganon, yung congressman, nagsasalita din, maraming kumokontra. Diba? At ito pa yung isa. Syempre, hindi mawawala to si Jokno, si Chel Jokno. Ayan, basahin din natin yung sinabi niya. Sa desisyong ito, talo ang taong bayan. Yan yung sinasabi ko na huwag gamitin yung taong bayan. Ang taong bayan hindi nagsasalita about sa impeachment ni VP Sara. Kung meron man tayong nakikita, is mangilan-ngilan lang. Baka nga mamaya mga kasama nyo lang yun Diba? Kaya huwag natin ginagamit ang taong bayan dahil wala kaming pakialam sa impeachment ni VP Sara. Ayaw naming ma-impeach si VP Sara. Kayo lang ang may gusto. Ituloy natin. Talo ang pananagutan. Impeachment is about accountability. The process followed the Constitution. The complaint was verified, endorsed by more than 1/3 of the House at iisa lang ang kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. There was no violation of due process, only a demand to present the truth to the Filipino people. Kasama ang taong bayan, hindi tayo titigil, mananawagang panagutin ang dapat managot. We will continue to work with civil society and reform-minded leaders to defend our democracy and ensure that truth and justice will prevail. Ayan yung sinabi ni Chel Jokno. Ayan. Oy, naku, may mga ganun pa. Nakakainis kasi kapag ginagamit nila yung salitang taong bayan. Kasi tayo, wala tayong sinasabi. Diba? Hindi mo nga nakikita na nagrarally yung milyong-milyong katao para ma-impeach si VP Sara. Tapos sila, todo ganyan. Todo salita na sinasabi, taong bayan ang may gusto. Kakampi nila ang taong bayan. Kaya nga sinasabi ko sa kanila maniniwala ako sa mga pinagsasasabi nila, no? Na taong bayan ang may gusto, kung meron talaga na tumututol sa naging desisyon ng Korte Suprema na merong magpupunta at magrarally yan sa EDSA o kahit saan, aabot ng milyon. Di ba? Yung INC, nakita naman natin, no? Yung anti-impeachment is milyon ang inabot. 2 milyon ba yun? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Umabot ng ganon. Ngayon, higitan nyo yun.
Kapag nahigitan nyo yun, maniniwala ako sa sinasabi nyo na gusto yun ng taong bayan. Kaya kung ako sa inyo, hanggat wala pa kaming nakikitang ganun, huwag nyong gagamitin ng taong bayan. Dahil wala pa kaming nadidinig o nagsasalitang taong bayan o nagrarally dyan sa kalsada para patalsikin si BP Sara bilang Vice President. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.